ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong naaga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyo sa inyong palamatinan. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News sa mga adlaw sang Webes, Nobyembre 13 tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita, Ginelle Baclay, kag karon sa mga headline. University of San Agustin Extension Campus nagnegatibo sa bomb. ICP yogin paandaman ng publiko nga hindi paghimuon lang ulango ang bomb threat. 139 ka personnel sa Bureau of Jail Management and Penology lakip sa 19 ka mga jail warden sa Western Visayas ginpaidalom sa drug test. Assistance na napalabot sa mga napektuhan sa Bagyong Juan sa Western Visayas yara na sa 1.9 million pesos una sa DSWD. Pagpasangkad sang relief kag response operation kung may kalamidad ginistoryahan sa courtesy visit sang DSW6 kay Guimaras Governor Lucel Nava. DSWD nagpaandam sa publiko batok sa mga individual o kung grupo nagabuhin sang AX nga mabaton sa mga benepisyaryo. Adjustment sa mga lugar nga gina-identify choke point area sa traffic sa syudad. Igapatuman sang Iloilo City Government. PCA magahiwat sa Coconut Farmers and Industry Development Plan Mobile Health Service sa probinsya sang Guimaras. Ang mga food establishment, handlers kag consignees kag personnel sa public school canteen ginpaidalom sa food safety orientation. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:05 sa aga kag karon sa detalye sang aton mga balita. Radyo Pilipinas News. University of San Agustin Extension Campus nagnegatibo sa bomba. ICP o ginpaandaman ang publiko nga hindi paghimuon nga lango-lango ang bomb threat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Marian Grace Serenieta. Pauli ang mga estudyante sa University of San Agustin Extension Campus sa Barangay Sampag, Haro, Iloilo City matapos na makabatol sa bomb threat sa Miyerkules, Nobyembre 12. Napuwag ang bugos sa campus matapos na nakabatol sa bomb threat Miyerkules sang aga. Gimpayan ni Barangay Gagawad Roy Barian Fama, ginpadulungan sa kapulisan ng eskwelahan at gipapauli na ang mga estudyante para sa ilang safety. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Serenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 139 ka mga personnel sa BGMP kalakip ang 19 ka mga jail warden ginpaidalom sa drug test. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Paul Tarros. Ginpaidalom sa drug test ang 139 ka personnel kalakip ang 19 ka jail warden sa rehiyon sa Bureau of Jail Management and Penology 6. Mismo si BJP 6 Director Jail Senior Superintendent John Montero ang nanguna sa drug test matapos magsumitiman sa iya sample. Suno sa opisyal sa pagpatuman sa katungdanan sa mga jail facilities, nagagatapat lang hilway sa iligal na droga ang mga personnel. Ang drug test, kabahin sa drug-free workplace nga direktiba sa Department of Interior and Local Government kag sa BJMP National Headquarters. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Assistance nga napalabot na sa mga napektuhan sa bagyong Uwan sa Western Visayas, yara na sa 1.9 million pesos suno sa DSWD. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni Marian Grace Erenia. Nakapanabot na sa sobra 1.9 million pesos na bilis ng relief resources ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6, mga lokal na pangulungan at non-governmental organization sa mga pamilya sa Western Visayas na naapektuhan sa Bagyo Uwan. Gimpayag ni Teresa Feli Ligaste, Information Officer sa DSWD6, sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo, sa masobra 1.9 million pesos na assistance, masobra sa 1.2 million pesos na bili sa family food box and ready-to-eat food items ang gimpalapos sa regional office. Sandik sa drumming reports ng DSWD6 as of November 11, yara sa masobra 52,000 na pamilya ang apektado sa bagyo sa Western Visayas, may masobra sa 5 kagatos pa kapamilya ang nagatinira sa mga evacuation center, kag may masobra sa 1 kagatos naman kapamilya ang nagatinira sa ilang kakilala o bunhing mata. Samdang yara sa 671 ka mga balay ang nagkalaguba bangod sa bagyo kung sabihin 597 ang partially damaged kag 74 ang totally damaged. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Courtesy visit ang mga opisyal sa DSWD Field Office 6 kay Governor Lucel Nava sa probinsya sang Guimaras. Ang DSWD6 ginpangunahan ni Regional Director Rosalito Estember, kaupod sa Division Chief Erlin Gamarcha, Guimaras Social Welfare Officer 2 Elena Salazar, kag Provincial Social Welfare and Development Officer Shirley Gabutin. Naka-sentro ang diskusyon sa nanginepekto sa bagyong Tino sa probinsya sa diin maghahatag sang dugang nga family food packs sa mga apektado nga residente. May proposal man ang ahensya para sa paghatag sang cash assistance sa mga pamilya nga nagkalaguba ang ilabalay sa idalom sang Emergency Cash Transfer Program. Sa pagkatubang sang tag sa kakalamidad, importante man suno kay Governor Nava nga makapreposition sang family food packs sa kada banwa sa probinsya. Inibangot bilang isa ka island province, pagpangangkat sa probinsya ang biyahe sa mga sea vessels nga makadelay sa relief operation. Nagaplano man ang DSWD Field Office 6 nga magpreposition sang ready-to-eat food packs para sa mga stranded passengers sa mga puerto. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office 6 nagpaandam sa publiko batok sa mga individual o kon grupo nga ginabuhinan ang AX nga mabaton sa mga benepisyaryo. Radyo Pilipinas Sa detalye sang balita. Andam sa publiko ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6 batok sa mga individual o grupo nga nagapangayo o nagabuhin sa assistance to individuals in crisis situation o AX na mabatok sa mga benepisyaryo. Paandam sa regional office na ang AX ginahatag sa mga kwalipikado nga individual nga may ginapangatubang nga krisis kag hindi pwede buhinan kung kuhaan ang mabatong nga bulig. Dugang pa sa ahensya nga hindi magpatugdo sa mga nagapangayo sa bahin sa assistance nga mabatok. Sa tiyon nga matapos ang payout ug may insidente nga kapareho sini panugyan sa DSWD6 nga gilayon na i-report sa DSWD staff nga yara sa area para maimbestigahan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Hinatunan na sa mga leads and traffic consultants ng Iloilo City Government ang development kag improvement sang traffic sa mga dalanon sa syudad sa Iloilo. May 38 ka mga areas ng ginakabig traffic choke points sa syudad sa Iloilo ang gina-identify sa Iloilo City Government agud tunan sa kung paano mapasanyog ang traffic situations. Ginpahayag na Raymond Harobilla, traffic consultant sa City Government, santo sa ila rekomendasyon, may paghimuon ng mga adjustments sa mga gintungod nga lugar agud mapaganagan ang sitwasyon sa trapiko. Inagin konsultaman sa Department of Public Works and Highway, City Engineers Office, Traffic Transportation Management Office, kag sa Iloilo City Committee Chairman sa Transportation nga si City Councilor Sedfi Cabaluna. Lakip sa ila ginaduso ang pag-adjust sang timing sang pila ka traffic lights, pagpasanyog sang infrastruktura na ginagamit sang pedestrians, pag-improve sa unloading zone, kag madamo pa. Ginako man sang consultant nga isa sa nagahatag sang problema sa trapiko, amo ang salawayon kag kulang sa disiplina ng mga drivers. Ginpayag man sila kinahanglan ang kolaborasyon agud masulbar ang problema sa trapiko kag kinahanglan ang long-term solution kag accurate database nga basihan sa mga rekomendasyon. Lakip sa mga gintunod nga choke point areas,
Amo ang area sang Unyati Armapa sa Mandurriao, Quintinsalas, sa distrito sang Haro, sa Molo Signal Traffic Lights, Locsin, San Jose Street, sa Tagbak Metropolis, City Mall Tagbak, sa La Paz, La Granja, Baldosa Coastal, Ticod Coastal, sa distrito sang Haro, Takas, C1 Road, Sambag, Cuartero, Halandoni, Balabago. Sa distrito sa Mandurriao, amo ang Top Malls, Benigno Aquino, San Rafael, Tabukan kag Armapa. General Luna Infante naman sa distrito sang Molo sa La Paz, ang Hitchanova Rizal, Nabitasan, Prime Estate. Sa city proper naman ang mga Mulyoludi, Quirino Bridge, General Luna, Mabini, Quezon, Ledesma, Delgado, Halandoni Delgado, Arroyo Fountain, General Luna Infante, kag sa iban pang lugar kasubong sa Western Visayas Hospital, Don Benito Hospital, Villa Arevalo Plaza, Hoxon Junction sa C1 Road, Haro Plaza, Robinson's Haro, Central Market, Terminal Market, Ceres Terminal, kag Mohon Terminal. Radyo Pilipinas News. PCA magahiwat sa Coconut Farmers and Industry Development Plan, Mobile Health Services and Information Caravan sa Guimaras. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita, Sobrang 600 ka coconut farmers sa probinsya sa Guimaras ka narehistro sa National Coconut Farmers Registry System ang natalana nga makabenepisyo sa libre nga medical kag dental services sa pagkahiwaton nga coconut farmers and Industry Development Plan, Mobile Health Services and Information Caravan sa probinsya. Sa pagbisita sa mga katapos sa Philippine Coconut Authority Region 6 sa probinsya sa Guimaras, naistoryahan sa Sinapo ng mga services na ma-avail sa mga mangunguma. Sunod sa PCA, 662 coconut farmers sa probinsya ang na-identify sa nilatalatapan ng makabenepisyo sa medical services kalakip ng pagparehistro sa ila sa PhilHealth kag pati ng ila mga dependents. Ang aktibidad iwaton sa Nobyembre 17 to 18 sa Guimaras Electric Cooperative Covered Gym San Miguel Hortan, Guimaras. Bugos sa suporta ni Governor Lucille Nava sa kaiwatan sa PCA para sa mga coconut farmers sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radyo Pilipinas News. apat ka mga sewing machines turn over sa duwa ka Homeowners Association kabayan sa pagpasanyog sa pangabuhian sang mga miyembro. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita, apat ka heavy-duty sewing machines ang ginatag sa duwa ka Homeowners Association bilang bulig sa ilap palangabuhian. Ang Lanit Haro kag San Juan Molo Howas ang nagbaton sa tigduwa ka sewing machines. May aras ang 60 ka kababaihan halin sa nasambit nga asosasyon na naggraduar sa Manila City for Sustainable Economy Wise sa kalibre nga training program sa pagpanahi na ginahiwat sa dalom sa Circular Economy Project sa United Nations Development Program. Samtang ang pondo ginbakal sa mga sewing machines ang nagika naman sa plastic credits ng syudad o kung ang basura nga nakolekta kag na-recycle o kung co-process para hindi mabalik sa environment. Dugang diri nakabaton man ang huwas ng donasyon nga linens nagikan sa Diversion 21 Hotel na ila i-upcycle. Bila ka mga hotels naman sa syudad ang nag-commit na magadonar. Ang kabilusan ng programa halin sa training sa turnover ang ginpatigayon sa City General Service Office, Iloilo City Local Economic Development Investment Promotion, City Environment Natural Resources Office, Iloilo Local Housing Office, kag Technical Institute of Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radio Pilipinas, Radio Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Resolusyon nga nagapasangkat sa pagpatuman sa diskwento sa mga senior citizens kag PWD sa mga establishmento sa syudad, ginadoso ni Councilor Johnny Yang. Radyo Pilipinas Sa detalye sa balita, hinduso ni Iloilo City Councilor Johnny Yang ang resolusyon nga nagainyo sa mga establishmento sa syudad sa Iloilo nga sundo ng pag-atag sa diskwento sa mga customer nga PWD kag senior citizen sa sesyon sa sangguniang pangmusod. May palabot sa konsyala na baton sa mga concerns angot sa hindi pagatag sa diskwento kag hindi gusto nga competition sa pagatag sang pribilehiyo santo sa layi. Hindi malipod ni may mga compliant sa layi labi na mga establishmento nga hamtang sa mall at pamadamo gyapon wala nagasunod dugang paniyang. Ginrekomenda naman sa pila ka mga miyembro sa konseho nga hinyon ang bulig sa mga departamento kag ahensya sa gobyerno. Kasubong sang DTI kailan pa nga involved sa pag-monitor sa mga establishmento at mapasangkad pa ang proteksyon sa mga kwalipikado nga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. DepEd Secretary Angara kag DOT Secretary Frasco nagbisita sa mga munisipyo sa Negros Occidental para sa site inspections sa paglabay sa bagyong Tino kag Juan. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sa balita ni Marian Grace Erenieta. Bilang pagpakita sa paghiliw sa kagaluoy, ang Office of the President, pinaagi ka ng Department of Education Secretary Sunny Angara, pag-Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, nagbisita sa bilang mga munisipalidad sa Negros Occidental para mag-iwas sa site inspection matapos naglabay ang bagyong Tino Tagpuan. Lakip sa mga gibisita sa mga tiglikong ang munisipalidad sa Bidalbagan, Moises Padilla, La Castellana, Cabila Carlota City, Negros Occidental, kung sa diin nag-inspeksyon ng mga tiglikong sa nagkalaguba ng mga pulutuan, pag-imbisitahan man ang mga evacuation center para sa personal na i-assess ang sitwasyon sa mga pamilya na naapektuhan sa mga bagyo. Kaupo ng Secretary Angara at Secretary Frasco sa DSWD Negros Island Region Regional Director Arwin Razo, OIC Assistant Regional Director for Operations Aileen Cuevas, Disaster Response Management Division Chief Beverly Salazar, Forbes Regional Program Coordinator Reggie Luxin, kag mga quick response team. Nagpanagtagmaan sa family food packs, hygiene kits, sleeping kits at kitchen kits sa apektado ng mga pamilya ang mga opisyal. Humani sa Nobyembre 3, nakapalabot na ang DSWD NIR sa food kag non-food item, balor masobra sa 8.2 million pesos sa 4 ka LGU. Samtang nagpalabot man ang Department of Health sa water containers kag bulong, kag ang Department of Human Settlements and Urban Development ang Condisod, nagpanagtag sang sheltered grade tarpaulins, agad mapasiguro ang kaayuhan sa mga displaced na pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Food establishment owners, handlers, kag mga consignees, kag personnel sa public school canteen din paidalom sa food safety orientation. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sa balita, Naghiwat sa food safety orientation para sa food establishment owners, handlers kag public school canteen consignees kag personnel sa San Joaquin, Iloilo sa karon lang. Tinutuyo sa training at tuluhan ang mga partisipantes ang importansya sa pagsunod sa insakto nga sanitation standards ito ang pag-comply sa Food Safety Act of 2013. Nagpakibangin ang mga resource persons ang Iloilo Provincial Health Office kag Rural Health Unit sa San Joaquin sa Ihibalo kag expertise sa hygienic food preparation at kung paano mapugan ang foodborne illnesses. Ang aktibidad ang ginorganisa sa San Joaquin Rural Health Unit kaupod ang Rural Sanitary Inspector. Yara pa sa kahiwatan ng mga lokal na opisyal sa munisipalidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Land Transportation Office 6 ginpakunahan ang paghiwat sa Journey to Zero Road Safety Seminar sa mga motorista kag rider groups. Radyo Pilipinas Sa detalye sa balita, ipapaganagan ng mga aksidente sa dananon nga nagaresulta sa kamatayon sa mga biktima ging pasangkad sa LTO Region 6 sa paghiwat sa public education campaign paagi sa road safety seminar. Humayon sa mga drivers, conductors, motorcycle riders, transport co-op kag mga staff. Kagiban pagin paidalam sa road safety free training session sang LTO nga may tema Journey to Zero, Remembering the Past, Safeguarding the Future. Kabayan ni si pag-obserba sa National Day of Remembrance for Road Crash Victims, Survivors and their families nga ginasunod sa ila 3 ka Domingo na pagselebrar sa Nobyembre sa idalom sa Republic Act number 11468. Ginpangunahan ng LTO 6 Regional Director Atty. Jose Respanda II kag Assistant Regional Director Jack Condo ang pagpatigayan sa aktibidad. Ginpangunahan naman ni Traffic Safety Unit Mr. Michael Costuya, kaupod ang Regional Law Enforcement Section and Intelligence and Investigation Unit ang pag-lecture na hanungod sa road safety advocacy plans, programs, and activities. Para sa Bagong Pilipinas, Junior Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. ITPO, Cagayan Provincial Government nagtanyag sang libreng medical consultation kag dental services pinagi sa Project Buligay. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sa balita ni Marian Grace Erenieta. Nagtanyag sa libreng medical consultation at dental services ang Iloilo Police Provincial Office at Iloilo Provincial Government sa pamilya pinaagi sa Project Buligay. Tinutuyo sa aktibidad nga maghatag sa libre kag accessible nga healthcare services sa komunidad
Ilabi na sa may mga limitado nga access sa medical ug dental care. Giniwat ang medical consultation ug dental services sa Barangay Balabag, Covered Gym, Padilla, Iloilo. May 150 ka pasyente ang nag-avail sa medical kag 120 ang dental services. Nagbuluma sa aktibidad ng Ramon Tabiana Memorial District Hospital. Para sa Bagong Pilipinas, Marjorie Sarañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Top 4 most wanted person sa Western Visayas nadakpan sa banwa sang Lemery. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Paul Tarosa. Arestado sa kapulisan ang top 4 regional most wanted person sa Barangay Poblacion Southeast Zone, Lemery, Iloilo. Ang suspect ginkilalang si Elias San, 26 anyos, kag residente sa Barangay Hirungan, Lemery, Iloilo. Ang suspect nagapangatubang sa kaso ng attempted murder. Suno kay Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Razalan, ginakilala sining pagpanikasog sa kapulisan para maaresto ang top 4 most wanted person sa Western Visayas sa karonyaran ng suspect sa kustudiya sa Lemery Municipal Police Station. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:23 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kaginyo na batihan na detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News sa mga adlaw sa Huwebes, November 13, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat gid sa mga nag-upload sa aton siniyang nga pagpangalagad sa aton nga programa. Kita karon sa programa Iloilo Morning. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyong tagbalita, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ginalal. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.